Si Raul ay isang talunang ang pangarap na talunin ang demonyong si Thanos ay nawala ng maling daliri ang kanyang nasnak. Gayunpaman, nagbago ang lahat nang magsimulang magtrabaho sa kanya ang anak ng hari ng mga demonyo, kaya naisip niyang gumanti sa ama nito sa kakaibang pamamaraan. Nung una niyang makita si Fino ay inakala niyang delinkwenteng binata ito dahil sa suot niyang oversized tracksuit. Pasmado rin ang bibig nito kung magsalita, lalo nang ipilit na dalhin siya sa manager, kaya inisip ni Raul na reklamo bilang customer ang pakay nito roon. Nagulat siya nang maglabas ng CV ang uslak at napagtanto niyang naghahanap pala ito ng trabaho. Ngunit iniisip niyang hindi ito kwalipikado at muntik na sanang paalisin nang dumating si Seora na kanyang manager at inimbitahan si Finong sumunod. Umalis si Fino kasama si Seora at iniwan ang dalang CV kay Raul kung saan tinignan niya ito at nalaman na bukod sa hindi kwalipikado para sa trabaho ay anak pa pala ito ng hari ng mga demonyo. Agad niyang pinuntahan ang silid kung saan naroon si Seora at Fino para sabihin ang natuklasan. Nagpanik agad si Fino at nagtanong kung paano niya nalaman ang lihim, kaya pinaalala ni Raul na isinulat niya yon sa CV. Nakipagtalo sa kanya si Finong hindi dapat nagsisinungaling sa CV, ngunit sinabi ni Raul na minsan ay kailangan yon. Bago pa man niya mabanggit ang napakalaking problema ng pagiging anak nito ng hari ng mga demonyo, ay pinutol na siya ni Seora. Sinabi nitong ilalagay si Fino sa ilalim ng pangangalaga niya at siya ang magtuturo rito bilang bagong empleyado. Nagulat si Raul at pilit siyang nangatwiran kontra sa desisyon dahil isang pagkakamali yon pero walang interes si Seora doon. Nag-aatubiling dinala ni Raul si Fino sa tindahan at binigyan ng walis bago utusang linisin ang lugar. Habang tumatakbo si Finong parang isang depektibong robot vacuum ay natuon ang atensyon ni Raul sa isang anunsyong nasa telebisyon. Dito inihahanda ng kabisera ang isang paggunita para sa ikalawang anibersaryo ng pagkatalo ng Demon Lord. Agad bumalik ang alaala kay Raul nung araw na natalo ang Demon Lord kung saan nabasag ang mga pangarap niyang maging bayani. Naalala niya ang lahat ng natutunan sa pagsasanay bilang bayani kung saan wala na itong silbi dahil di na kailangan ang mga bayani. Di nagtagal, inutusan ni Raul si Finong alisin ang hood dahil mukha siyang nakakatakot na uslak at naiilang ang mga customer. Nang tanggalin ito, bumagsak ang mahabang buhok ni Fino sa likod at kahit inaakala pa rin ni Raul na lalaki ito ay napansin niya ang kagandahan nito. Bigla namang dumating ang matandang customer na muntik nang mabangga ang sasakyan sa tindahan. Masaya itong lumapit kay Nova, na isa pang empleyado roon, at habang nag-ayos siya ng mga paninda ay mabilisang hinaplos ng matanda ang palda nito't nalantad ang kung ano. Agad inisip ni Finong kalaban ang matanda at tinangkang atakihin ito pero tinaas ng tusong matanda ang bitbit nitong shopping basket na may bumbilya kaya naman napahinto siya. Halata sa ngiti ang satisfaksyon ng matanda habang nanonood si Fino Troll na bumati sa kanya roon. Pagkaalis ng uslak na matanda, nagreklamo si Nova dahil nakakakilabot ito pero sinabi ni Raul na malungkot lang ang uslak. Dahil dito, inakala ni Finong normal na ugali ng tao ang paghawak sa iba kaya lumingon siya at inalok ang sarili habang sinasabing pwede nilang gawin yun ng isang beses. Makalipas ang ilang sandali, kumakain si Raul sa Lawson, na tindahan sa katabing gusali habang iniisip kung bakit siya pa ang dapat magturo sa anak ng Demon Lord. Agad na antala ang mga iniisip niya nang lapitan siya ni Ramdimia, na isa sa mga empleyado ng tindahan, at inalok siyang maging tagapayo pero sinabi ni Raul na ilaan na lang niya ang kanyang lakas sa pagpapalaki ng melon. Mag-umpisa na sanang magreklamo si Ramdimia sa kahalagahan ng maliliit na plat pero pinutol siya ng katrabahong si Elza, na nagsabing tingnan na ang mga paninda. Pagkatapos, sinubukan ni Raul na turuan si Fino kung paano kausapin ang mga customer ng maayos dahil mahalagang skill ito para sa tindera. Pinakiusapan niya itong ituring siyang customer at asikasuhin pero tulad ng inaasahan ay palpak ito. Humalakhak si Finong parang mangkukulam at nagsalita na parang isang demonyong pinaplanong pahirapan ang isang tao. Kinailangan siyang patigilin ni Raul pero sumagot si Finong maayos naman ang kanyang pagsasalita. Sinabi ni Raul na hindi gagana ang ganoong paraan kaya inabot niya ang manual ng tindahan kung paano tratuhin ang mga customer at ipinabasa sa kanya. Dinala niya rin si Fino sa bodega kung saan iniimbak ang mga produktong kailangang ayusin. Namangha si Fino at sinabing mas marami pa ang mga bagay doon kaysa sa silidyaman ng kanyang ama. Napaisip si Raul kung ganoon na ba kalaki ang binagsak ng Demon Lord pero hindi na siya nag-usisa patungkol doon. Binaling niya ulit ang atensyon kay Fino na tuwang-tuwa naman sa magic oven at humidifier sa may lamesa. Ipinaliwanag ni Raul ang gamit ng bawat produkto at dahil parang batang tuwang-tuwa si Fino ay nagalak siyang hawakan ang humidifier. Sa kasamaang palad, sumabog ito sa mukha niya at itinapon siya sa dingding matapos sabuyan ng tubig. Ang lakas ng pagsabog ay nagpatumba sa kanya ng tuluyan kaya kinailangan siyang buhatin ni Raul at dalhin sa break room para ihiga sa sofa.
Sinubukan niyang alisin ang damit nito dahil sobrang basa pero nang buksan niya ang suot ni Fino ay biglang tumambad ang pinakamatalbog na kargadang nakita niyang labis ikinagulat ng usla. Hindi pa nakakita si Rol ng ganoon kalapit sa buong buhay niya at habang nakatitig siya ay biglang nagising si Fino at sumigaw sa takot bago siya tawaging hampas lupa. Agad siyang nagtago sa likod ng kabinet habang naghahagis ng kung ano-ano si Fino at nagrereklamo tungkol sa nakita nito pero ang tanging nasabi lang ni Rol ay isa pala siyang babae. Tinanong ni Fino kung bakit siya nagulat gayong malinaw namang nasa sibing babae siya kaya pinaliwanag ni Rol na di niya nabasa ang buong dokumento kaya di niya alam. Tinanong siya ni Fino kung sinubukan ba siyang abusuhin gaya ng nakikita niyang ginagawa ng ama sa mga babaeng kinikidnap. Pero ipinaliwanag ni Rol na sinusubukan niyang palitan ang basang damit ni Fino dahil ayaw niyang magkasakit ito't iyon ang nagpakalma sa kanya. Kinagabihan, bumalik si Rol sa tindahan para kunin ang isang bagay pero laking gulat niya nang makita si Fino sa break room na naghuhugas ng buhok sa lababo't walang suot na pantaas. Tinanong niya kung bakit naroon si Fino at sinabi nitong wala siyang matutuluyan kaya pansamantalang doon muna siya mamamalagi. Matapos hugasan ng buhok, tinulungan siya ni Raul na patuyuin ito gamit ang dryer at sinabi ni Finong nakakamangha ang mundo ng tao dahil marami silang kakaibang kagamitan. Sinubukan niyang gamitin ang dryer mag-isa pero gumamit ng sobrang magic kaya nagdulot ng pagsabog. Kinabukasan, sa mismong pagbukas ni Raul ng pinto sa break room ay dumulas ang kumot na nakatakip kay Fino at tumambad ang kanyang hubad na katawan na halos ikabaliw nito kaya agad siyang lumabas at sumigaw na dapat tong magsuot ng damit. Pagkatapos ng kaguluhan, nagpatuloy si Raul sa pagtuturo kay Fino kung paano kausapin ang mga customer pero dahil sobrang hirap turuan nito, pakiramdam niya ay puputi lahat ng buhok niya dahil sa stress dito. Biglang sumilip ang assistant manager na si Visor mula sa likod na silid at sinabihan silang sundan siya papuntang storage area. Sa loob, sinermonan sila ni Visor dahil nasira ang hand dryer na ginamit nila kagabi. Agad humingi ng paumanhin si Rol at nang patawarin sila ni Visor, ginamit nito ang magic document na nasa loob ng dryer para matuklasan ang problema. Walang ideya si Fino kung ano ang holographic projection, kaya ipinaliwanag ni Rol na bawat magic item ay may dokumento sa loob para malaman ng mga tao kung paano gagamitin. Sinabi niyang dating magic engineer si Visor at bahagi ng trabaho nito ang mag-ukit ng dokumento sa mga kagamitan upang magamit ito na inisip ni Finong astig. Gayunpaman, ayon kay Visor ay impyerno ang kanyang karanasan at idinagdag na dahil sa madalas na pagpunta ng isipan sa bingit ay baka tuluyan na talagang nabaliw kung hindi siya kinuha ni Seora. Ipinaliwanag naman niyang ganap nang nasira ang magical document ng dryer dahil sobrang taas ng magic power ng gumamit kaya nagtanong si Fino kung kasalanan niya ba yon. Sinabi ni Visor na ang mga manufacturer ang dapat sisihin dahil hindi sila naglagay ng breaker para makontrol ang magic na pumapasok sa produkto. Kinahapunan, ipinagpatuloy ni Rol ang pagsasanay kay Fino at kahit ilang ulit niyang ipagawa ang mga salita ay lagi pa rin itong nagkakamali sa kung anong dahilan. Nainis si Rol at tinanong kung dekorasyon lang ba ang utak nito dahil di niya maintindihan kung ba't laging namamali si Fino. Sumagot naman si Finong di niya kasalanan kung ipinanganak siyang mas uslak pa sa Teen Titans Gong version ni Beast Boy at sinabihan siya ni Rol na hindi yun dapat ipinagmamalaki. Dahil tila walang ibang paraan para matutunan ng mabagal na babae ang 8 litanyang matagal ng tinuturo ay isinulat ni Rol ang mga ito sa palad niya at pinakabisado na lang rito. Pagkatapos magwalis sa harap ng tindahan, nakasalubong ni Rol ang blonding babaeng nakilala niyang si Eri na dating kaklase sa Hero Academy. Nagtanong si Eri kung bakit ang top student ng Hero Academy ay nakabihis ng pang-store clerk at nagwawalis ng lapag. Sinubukan ni Rol na umiwas dahil sa hiya pero pinigilan siya ni Eri at sinabihang wag maging duwag kaya nagpa siya tong ipaliwanag ang sitwasyon niya. Sinabi niyang wala siyang ibang magawa kundi maghanap ng trabaho dahil nagbago ang lahat pagkatapos talunin ang Demon Lord at dahil wala siyang kwalifikasyon, ang Magic Store lang ang tanging lugar na tumanggap sa kanya. Sa kung anong rason, nagalit si Eri at bago umalis ay sinabing puro dahilan si Rol para di sundin ang mga pangarap kahit alam namang wala silang tsansang maging bayani dahil wala rin silang haharaping Demon Lord. Samantala, si Fino ay sasalubong sana sa bagong customer nang mapansin niya ito. Ang lalaking nasa harap niya ay walang damit maliban sa suot na pambaba at isang pantribong maskrang suot nito sa mukha. Mayroon din itong mga borda at tangan ang gintong palakol habang inuutusan siyang ibigay ang pera ng tindahan. Binalak niyang itanong sa mga katrabaho kung saan nakalagay ang pera pero naalala niyang nasa lunch break si Rol at abala naman si Nova sa isang customer kaya nagpa siya siyang harapin ito mag-isa. Nang magsimula siyang tumawang parang baliw ay nagalit ang lalaki at sinubukan siyang sugurin dahil inisip na niloloko.
Agad na yumuko si Fino upang humingi ng paumanhin at aksidenteng natumba ang lalaki nang itinaas nito muli ang ulo niya. Nang mapansin niyang nakahiga ito sa lapag, humingi siya ng paumanhin at kinuha ang palakol upang isauli sa uslak, pero sa tipikal na paraan ni Fino, napasak ang palakol sa direksyon ng lalaki kaya naman nahati ang maskra nito. Pagkabagsak ng palakol at matinding pagkagulat ng lalaki, pumasok si Raul sa tindahan at agad na lumapit sa uslak. Nagawang gisingin ni Raul ang lalaki mula sa pagkasindak, pero agad niyang pinagsisihan ito nang simulan ng lalaking iwas-iwas ang palakol dahil sa galit. Doon ipinaliwanag ni Finong naghahanap ng pera ang lalaki, kaya pinaunawa ni Raul sa kanyang isa itong magnanakaw at hindi customer. Nang marinig ito ay natuwa si Fino, kaya tumalon siya mula sa likod ng counter na pinagtataguan at dumapo sa palakol ng lalaki. Sinubukan siya nitong iwaksi, pero sinipa siya ni Fino sa mukhang nagdulot ng pagkawala ng focus bago mabuwal ni Raul ang palakol sa kamay nito. Pinulot ni Fino ang palakol at tinapat sa mukha ng lalaki, tinanong kung anong uri ng katapusan ang gusto niya. Nagsimulang umatras ang natakot na lalaki, pero nang tumama sa display case, ay tuluyang nawala ang lakas ng loob at nawalan ng malay sa takot. Pagkatapos, sa opisina ni Seora, ay pinuri niya si Fino at Raul sa kanilang tapang, at habang nagsasalita si Seora, napansin ni Raul ang oras, kaya nagpaalam siya sa mga kasamahang may pupuntahan siya. Pagkatapos ng trabaho, nakipagkita si Raul sa mga kaibigan mula sa Hero Academy sa restaurant at tinanong kung ano ang pinagkakaabalahan nito. Sinabi ni Raul na ginagawa ang lahat para makaraos at tinanong kung may trabaho sila, ngunit sinabing wala't nag-ipon sila ng lakas hanggang dumating ang pagkakataong maging bayani. Matapos umalis ang mga kaibigan, naiwan si Raul na iniisip kung isa ba siyang hangal na sumuko sa pangarap habang ang mga kaibigan ay umaasang matutupad ang parehong ninanais. Bago umuwi, dumaan siya sa tindahan at nakita si Finong himbing na natutulog kaya sinubukan niyang kumutan ito pero huminto nang mapansin ang isang kwaderno. Pinulot niya ito't natuklasan na nag-aaral pala si Fino ng mga litanyang pinakabisa kaya labis niyang ikinagulat yon dahil inisip na niyang ang uslak ay di talaga matututo kailanman. Biglang nagising si Fino at inagaw iyon mula sa kanya nang mapansing hawak ito ni Raul pero pinuri siya ni Raul dahil sa kanyang ginagawang pagsisikap. Sa tuwa, nakiusap si Finong subukan siyang tanungin at nagsimulang sabihin ang mga litanya, ngunit nahirapan siyang maalala ang pinakahuli. Paglaon ay naalala niya ito't nasabi kaya pinuri siya ni Raul sa tamang pagsagot sa lahat kaya napaiyak siya't hinawakan ang mga kamay ni Raul habang nagpapasalamat. Ang kanyang reaksyon sa papuri ni Raul ay nagparamdam ditong di siya aksay at naisip na kahit hindi natupad ang pangarap ay di rin naman masama ang magtrabaho sa tindahan. Di nagtagal, pumasok si Raul sa break room at nagulat nang hindi makita si Fino doon kaya tinanong niya si Seora kung nasaan ito. Sinabi ni Seorang nakahanap ng apartment si Fino at pinaalala kay Raul na bantayan ito dahil magkapitbahay na sila ngayong labis niyang kinagulat. Kinabukasan matapos makalipat ay sumugod si Raul sa apartment ni Fino dahil sobrang lakas ng alarm clock nitong gumising na sa lahat maliban lang sa kanya. Nasa kalagitnaan siya ng pagsasabi na patay nito nang mapansin niyang wala palang suot si Fino at ipinapakita ang kanyang buong katawan ng hindi sinasadya. Sa pagkahiya ay bumalik siya sa kanyang apartment at nagdala ng damit para ipasuot kay Fino. Sa trabaho, natuklasan ni Raul na inilabas ni Fino ang inner Picasso at nagpinta ng karumal-dumal na disenyo para sa isang washing machine. Agad niyang sinabi kay Finong alisin yon pero sumagot si Finong sikat ang ganong disenyo sa mga dungeon ng Demon World. Pinaalala naman ni Raul na wala na siya sa Demon Realm pero naputol naman sila ng isang customer na nangangailangan ng tulong. Matapos suriin ni Raul ang lumang bentilador ay ipinayo niyang bumili na lang ng bago pero nakiusap si Finong subukang ayusin ito. Pumayag si Raul at bubuksan na sana ang bentilador nang biglang maagaw sa kanya ang screwdriver ng babaeng may maiklit asul na buhok. Sinabi nitong hindi siya si Bob the Builder, kaya di dapat siya nag-aayos ng mga bagay dahil baka lalo pa tong masira. Naisip ni Finong uslak ang babae kaya tinanong kung sino ito't ipinakilala ni Raul si Lore na tagapaghatid at tagapag-ayos sa tindahan nila. Sinuri ni Lore ang bentilador at kinumpirma sa may-aring kaya tong ayusin kaya pinasalamatan siya. Paglaon sa kanilang lunch break, nagpunta si Raul at Fino sa Lawson at ipinakilala niya si Fino kay Elza Tramdimia. Matapos bumalik ay pumasok si Eri sa tindahan at tinanong siya ni Raul kung saan siya nagtatrabaho. Sinabi ni Ering bahagi siya ng security company at nagtatrabaho lang siya upang makabili ng mga kagamitang kailangan para sa laban sa mga demonyo. Ipinaalala ni Raul na tapos na ang digmaan at wala ng mga demonyo pero iginiit ni Eri na mga kaaway pa rin ang mga ito. Habang nagsasalita, ginamit niya ang agresibong tono kaya si Finong dumadaan lang ay inakalang gulo ang pinunta niya roon. Bilang perpektong halimbawa ng puro ganda't walang utak,
Tinuro ni Fino ang kanyang brush, kay Erit sinubukan tong hamunin sa laban. Buti na lang at maswerteng natakpan ni Roll ang bibig ng uslak bago pa mabunyag na anak siya ng Demon Lord. Kinumbinsi ni Roll si Eri na si Fino ay isang baguhan lang na bumanghera kaya di ito nagduda. Habang naroon si Eri, ipinaliwanag ni Roll kay Finong dati tong kasama kaya nagpumilit si Finong magbigay ng malugod na pagsalubong na akma sa maharlikang demonyo. Agad na hinila ni Roll ang kanyang damit para pigilan ito at inutusan siyang magmando sa kahera. Bigla naman silang tinawag ni Nova at ipinakita ang bagong air purifier na kakarating lang mula sa kanilang corporate office. Nagalak si Finong makita ang bagong produkto at nakiusap kay Roll na payagan siyang buksan ito pero sinabi niyang maghintay sa manager. Ngunit dumating si Elsa sa sandaling yun at sinabing walang masama kung bubuksan nila kaya habang hindi nakatingin si Roll ay binuksan niya ito. Sa una ay walang nangyari hanggang sa hawakan ito ni Finot bigla na lang silang tinulak ng magic energy mula rito. Habang sinusubukan pa nilang alamin kung ano ang problema, lumabas ang itim na usok mula sa purifier kasabay ng mga galamay na parang lilang jelly. Si Elsa ang unang inabot ng mga galamay at sa kung anong dahilan ay inisip ni Finong yun ang paraan para linisin ang hangin. Nang inabot si Nova, inutusan ni Roll si Finong i-off yun, ngunit sinabi niyang hindi niya kaya dahil ginagawa rin niya ang lahat para hindi siya makuha ng makina. Nagawang makaiwas ni Fino at nagtago siya sa likod ng counter habang nakikipaglaban si Roll sa mga galamay na patuloy na nagre-regen tuwing winawasak. Sumugod si Eri nang marinig ang kaguluhan at nagawa niyang ipagtanggol ang sarili nang subukan siyang abutin ng mga galamay. Nang tanungin kung ano ang parang jelly na nilalang, biglang lumitaw si Lore at sinabing tinatawag yung witch arm at nangyayari lang ito kapag nawala sa kontrol ang isang magic item. Habang nagsasalita, inabot ng galamay si Lore kaya nataranta si Raul at nagtanong kung paano ito pipigilan at sinabi ni Lore na dapat i-off ang switch kaya kinuha ni Eri ang brush kay Raul. Hinawakan niya ito na parang isang espada't ginamit para putulin ang mga galamay upang mailigtas ang mga bihag. Nang makalaya ang mga babae, inutusan ni Eri ang mga itong lumikas sa tindahan pero bago pa muling makaatake ay nadurog ang hawak na sandata. Sinubukang balaan ni Fino si Ering muli itong gumalaw pero huli na dahil nakuha na si Eri ng mga galamay. Nagsimula ang mga galamay na dumikit sa katawan ni Eri hanggang sa matunaw ang kanyang damit at naiwan tong nakalantad. Habang nahihirapan si Raul na isipin ang gagawin, tumakbo si Fino para subukang iligtas si Eri, ngunit siya mismo ay nahuli rin ng galamay. Nagpumilit na makawala ang mga babae at nagmadaling kinuha ni Raul ang espadang iniwan sa supply closet. Maswerteng nakabalik siya sa oras para iligtas sila gamit ang makapangyarihang magic na agad sumira sa mga galamay, ngunit dahil matagal na mula nang huli nitong ginamit ang kanyang kakayahan, ay nakaramdam siya ng pagkahilo. Humingi siya ng tulong kay Fino gamit ang magic pero sinabi nitong di niya magawa dahil di pa nagigising ang kanyang mga kapangyarihan at doon ay gumawa sila ng plano para tuluyang mapahinto ang makina. Si Fino ang nagpapain sa galamay upang mabaling ang atensyon at si Roll ay pumuwesto sa likod at muling gumamit ng magic. Matapos masira ang mga galamay, mabilis na tumakbo si Fino patungo sa makina at pinatay ito bago pa makaregen ng buo ang galamay. Ang mga galamay na nabuo ay naging puting malagkit na pumutok at kumalat kay Fino, ngunit hindi niya ito ininda at nagmadaling yumakap kay Roll habang sinasabi rito kung gaano niya itong hinahangaan. Hinimas ni Roll ang ulo ni Fino at pagkatapos ay sinubukang itulak palayo dahil sobrang lagkit nito. Tumigil lang si Fino dahil gusto niyang kausapin si Erit matapos magpakilala ang dalawa ay ginawa ni Roll ang lahat para di mabunyag kay Ering demonyo si Fino. Paglaon, pinanood ni Roll at Nova si Fino habang sinusubukan nitong hikayatin ang customer na bumili ng produkto at natuwa sila nang pumayag ang customer na bilhin yon. Ngunit nagbago ang lahat nang biglang ikumpara ni Fino ang mga kulay ng produkto sa mga organ ng katawan ng tao. Dahil dito, natakot ang customer at umalis kaya nilapitan siya ni Roll at sinabihang tigilan ang kauslakan sa mga customer dahil nakakakilabot iyon. Hindi inisip ni Finong may mali siya at sinabi kay Roll na normal lang rin namang makakita ng mga organ sa Demon Realm araw-araw. Makalipas ang ilang oras, dumating si Elsa sa tindahan at nakiusap na tulungan sila ni Ramdimia sa Lawson dahil nagkasakit ang ibang empleyado. Pumayag si Siora at inutusan si Finong pumunta, ngunit tumanggi itong magtrabaho sa ibang lugar, kaya sinubukan ni Siorang kumbinsihin siyang magiging magandang karanasan yon pero nagmatigas pa rin ito. Sinang-ayunan ito ni Roll at sinabing si Fino ay tila natural na sakunang naglalakad at masamang ideyang ipadala siya. Ngunit di tumanggap si Siora ng mga dahilan at ginamit ang kanyang posisyon bilang manager para pilitin si Finong sumunod. Sa Lawson, kinunan ni Elsa ng litrato si Finong nakasuot ng uniforme nila, ngunit sobrang kabado ito kaya nangako si Ramdimyang tuturuan siya sa trabaho.
Paglaon tulad ng inaasahan ni Raul, muntik ng patakbuhin ni Fino ang isang customer dahil sa kanyang madilim na paghahambing ng binibiling pagkain sa labat kinailangang magmadali ni Elsa at takpan ang bibig ni Fino bago ito makapagsabi ng maaaring magpabago ng isip ng lalaki. Hinila ni Elsa si Fino sa likod ng counter at sinabing nakakatuwa ang paraan ng kanyang pagsasalita dahil naalala niya ang pagsisimula ni Ramdimya sa pagtatrabaho doon. Nung panahong yun, ikinumpara ni Ramdimya ang pagkain sa human barbecue niluluto ng kanyang tiyuhin matapos mangidnap ng mga tao. Ngunit sinabi niyang yun ay bagay na napanood niya sa pelikula, kaya inisip ni Elzang ang sinasabi ni Fino ay naimpluwensyahan rin ng ganung pelikula. Sinabi ni Elzang mahilig siya sa mga horror, ngunit pinayuhan si Finong iwasan ang anumang tungkol sa dugo't karahasan dahil hindi komportable ang mga customer. Dahil dito ay nangako si Finong itatago ang anumang bagay na tila eksena mula sa mga pelikulang ganon. Buong araw na nagtulungan si Fino at Elzang asikasuhin ang mga customer, at nakakagulat na ginawa ni Fino ang lahat ng inutos ni Elzang di tulad nung nagtatrabaho siya kasama si Raul. Ngunit ng oras na para maghanda ng mga bento, naging nerbiyoso siya dahil tuwing nahahawakan ang magical item ay sumasabog ito sa kanyang mukha. Napansin ni Ramdimya ang pag-aalinlangan niya at lumapit rito, at sinabing huminga ng malalim bago magsimula, na ginawa naman ni Fino. Nang di sumabog ang makina gaya ng inaasahan niya, masayang nagpasalamat si Fino kay Ramdimya sa tulong at bumalik na kay Elza sa counter. Sa isang punto, nahirapan siyang ilagay ang mga bagay sa shopping bag kaya pinaliwanag ni Elzang kailangan ng mas malaking bag kung marami ang item at ipinakita kung paano ayusin para magkasya lahat. Sinabi ni Elza kay Finong subukan, ngunit nilagay ng uslak na si Fino ang mga item sa isang malaking bag kahit na dalawa lang naman ito. Sa Magic Item Store, nakatuon ang lubos si Nova sa ginagawa, kaya hindi niya napansin ang mabahot matandang uslak na pumasok sa tindahan hanggang sa hinawakan siya nito. Sa halip na magalit, tinukso ni Nova ang matanda sa paghawak sa kanyang ulo at tinawag siyang nakakatawang matandang ikinatuwa naman ng uslak. Matapos bumili, umalis ito ngunit tinanong ni Raul si Nova kung bakit hindi siya nagagalit sa pagdikit ng matanda. Sinabi ni Novang hindi niya yun nakikita bilang problema at sinabing basta't hindi siya nasasaktan ay ayos lang yun sa kanya. Nabigla si Raul nang marinig iyon at lalo pang nagulat nang sabihin ni Novang maaari niyang subukan kahit kailan niya gusto. May pumasok namang customer kaya umalis si Nova para asikasuhin sila ngunit hindi maiwasan ni Raul na mapatingin sa kanya sa pag-alis. Nang tawagin lang ni Visor ay sakalang napilitang ilayo ni Raul ang mga mata at pinagtanggol ang dangal. Sinabi ni Visor na kung di niya ititigil ang pagtitig kay Nova na parang piraso ng karne, ay isusuplong niya ito sa mga otoridad. Namula si Raul sa kahihiyan dahil alam niyang nahuli siya pero sumumpatong wala siyang masamang intensyon sa babaeng yun. Nang oras na para sa kanyang lunch break, inutusan siya ni Siorang pumunta sa Lawson at tingnan si Fino. Pagdating sa tindahan ay nagulat naman siya nang makitang maayos ang lahat at naroon naman si Finong nagtatrabaho sa register kasama si Elza. Pinanood ni Raul si Fino sa ginagawa at labis na nagulat nang hindi sumabog ang microwave nang mahawakan niya ito. Habang kumakain, sumali si Elza sa kanya at tinukso siyang nag-aalala kay Fino pero tinanggi niya ito. Tinanong siya ni Elza kung cute si Fino sa uniform ng Lawson at kinumpirma niya yun ngunit agad siyang nagsisi dahil nagsimulang mangulit si Fino tungkol dito. Matapos umalis, sinubukan ni Elzang turuan si Fino kung paano gumawa ng oden, ngunit ang baliw ay kinuha ang lahat at nagdagdag ng iba't ibang sangkap kasama na ang isang lata ng kape. Nang matapos ay sinabi niya kay Elzang tikman pero ang kawawa ay natatakot na gawin ito kaya si Ramdimya na ang nagsakripisyo. Maswerteng sinabi ni Ramdimyang masarap ito at sumang-ayon si Elza sa kanya matapos ring kainin yun kaya naman natuwa si Fino. Gayunpaman, hindi ito nagtagal dahil sinabi ni Ramdimyang di nila mabebenta yon dahil hindi ito resipi ng tindahan. Sinubukan ni Finong mangatwiran pero pinaliwanag ni Ramdimyang bilang empleyado ng Lawson, dapat nilang sundin ang mga patakaran imbis na gawin ang mga nais. Matapos magpaliwanag, humiling siya kay Finong muling gumawa ng oden gamit ang resipi ng tindahan at pumayag ito. Sa Magic Item Store, namulat si Raul sa kanyang sariling nakatitig kay Nova kahit na sinubukan pang pigilan at nang tumayo ito sa harap niya ay sinikap niyang huwag tumitig sa mabibigat nitong dinadala. Hindi napansin ni Novang ang kanyang presensya ay ikababaliw na ni Raul habang pinipilit nitong tapusin ang ginagawa para sa tindahan. Lalong lumala ang sitwasyon nang may palabas sa telebisyon tungkol sa magkatrabahong nagkaroon ng ugnayan kaya lalo pang nailang. Sa huli, sinabi niya kay Novang maganda ang mga hikaw nito upang maibsan ang tensyong tanging siya lang ang nakakaramdam. Nagulat si Nova nang mapansin ito at matapos siyang pasalamatan, sinabi niyang di pa ito nakakausap sa ibang bagay maliban sa trabaho.
Sa Lawson, tinuruan ni Elza si Fino kung paano gumawa ng kape pagkatapos ay tumulong naman si Fino kay Ramdimia sa ref. Sa pagtatapos ng araw, dinala ni Fino ang espesyal na odeng ginawa nito at sabay-sabay silang kumain noon. Paglaon, tinuruan ni Roll si Fino kung paano gumagana ang mga telepono nang lumapit si Vesor at nagtanong kung may mga customer ba. Sinabi ni Roll na mula nang magbukas sila nung umaga ay wala tong laman gaya ng ulo ni Fino kaya nataranta si Vesor. Makalipas ang ilang sandali, nagsalita si Fino at sinabing ginawa niyang bago ang harapan ng tindahan dahil sinabi sa kanya ni Siorang mahalaga ang itsura nito. Nang tinanong ni Roll ang mga pagbabagong ginawa ay sinabi niyang gumawa siya ng nakakalasong pan na pinagmalaki pa. Agad sinabi ni Roll na bilisang takpan ito dahil ang isang mapanganib na bagay gaya nun ay tiyak na magpapalayo sa mga customer na hinahanap nila. Nagreklamo si Finong mahirap gawin ang pan, ngunit sinabi ni Roll na tigilan na ang mga dahilan at hinila siya palabas upang asikasuhin yon. Paglaon, bumalik si Raul at Fino sa tindahan matapos punuin ang pan, ngunit si Vesor ay labis pa ring nag-aalala sa kakulangan ng mga customer, kaya iminungkahi niyang magbihis si Fino ng nakakaakit na costume. Sinabi ni Raul na di yun angkop, ngunit sumagot si Vesor na basta't makakuha ng customer ay ayos lang. Dumating si Siora at ipinakita ang artikulo tungkol sa pagbubukas ng isang kakumpetensyang tindahan ng magic item na tinatawag na Amada. Dahil grand opening, tiyak na magkakaroon sila ng opening sale kaya hindi nakatakatakang walang tao na bumisita sa kanilang tindahan. Nang tanungin ni Fino kung anong meron sa Amada, ipinaliwanag nilang yun ang pinakamalaking chain ng magic shop sa industriya. Idinagdag pa ni Roll na kung pipiliin ng lahat ang Amada ay siguradong magsasara sila, kaya nagpatawag si Siora ng emergency meeting upang talakayin kung paano mapapanatili ang shop. Sa oras ng trabaho, nagtipon sila sa snack shop sa bayan at ipinakita ni Siora ang leaflet para sa grand opening sale ng Amada. Nagulat sila nang makitang ang mga presyong inaalok ng Amada para sa sale ay mas mababa pa sa mga mura't bultuhang presyo ng kanilang tindahan. Tinanong ni Siora kung may ideya silang makakatulong itaas ang benta, kaya minungkahi ni Roll na mamigay sila ng leaflet habang suot ang costume para sa mascot ng tindahan. Sinabi ni Finong magtayo sila ng altar ng masamang Diyos sa loob ng tindahan at mag-alay ng mga sakripisyo kapalit ng kasaganaan, pero pinunto ni Roll na ang ganun ay tiyak na palalayuin ang mga customer nila. Gayunpaman, nagpasya si Siorang tawanan ito at tinanong kung maaaring gamitin si Vesor bilang sakripisyo at natakot ito kaya minungkahi niya ang ideya ng pang-espiya sa kakumpetensya. Sang-ayon ng lahat sa bagong mungkahit si Roll ang naatasang pumasok sa Amada kasama ni Fino sa araw ng kanilang grand opening. Kinabukasan, sumama sila sa mga tao na dumagsa sa tindahan ng Amada at sa gitna ng maraming mga tao ay nahiwalay naman si Fino kay Roll. Naroon din si Airy dahil yun ang pinagtatrabahuhan at patuloy siyang nananalangin di siya makatagpo ng mga kakilala. Matapos uling makasama ni Roll si Fino, sinimulan nilang mag-ikot pero nadala si Fino sa amoy ng karneng iniihaw ng ilang tauhan roong pinapakita ang kapangyarihan ng bagong grill. Bago pa man makapagsalita, humiwalay si Finong umaasang makakuha ng isa o dalawa at iniwan si Roll na umaasang walang makakilala rito habang naroon. May tumapik naman sa kanya't nang lumingon ay nakita niyang nakangiti si Elza sa kanya. Tinanong niya kung mag-isa ito at sinabi niyang naroon din si Fino kaya sinimulan tong tuksuhing sinusubukan niyang i-raise si Fino. Tiniyak ni Roll na hindi niya kailanman naisip na gustuhing makipag-ugnayan sa isang baliw na katulad ni Fino at sinabing naroroon sila dahil sa trabaho. Hindi binigyan ni Ramdimia si Roll ng tsansang magpaliwanag dahil sumingit siya upang ipaalam kay Elzang mayroong nagaganap na demonstrasyon sa isang magic bakery. Masayang naglakad si Elza patungo sa pinakamalapit na tindero at nagsimulang magtanong na sobrang kinalito nito bago siya hilahin palayo. Paglaon, bumaba si Fino at Roll sa escalator at kinailangan niyang sabihan si Finong punasan ang barbecue sauce sa kanyang mukha dahil nakalimutan niyang gawin yon. Pinaalala niyang dapat silang maging maingat, ngunit ang mga naunang aksyon nito ay nakakuha ng di inaasahang atensyon. Humingi ng tawad si Fino at hinawakan ang kamay niya kaya tinanong nito kung ba't yun ginawa't sinabi niyang pinayo ni Siorang kumilos na parang sila kung medyo alanganin roon. Pagbaba sa escalator, nakasalubong nila ang matandang babaeng naghahanap kung saan binebenta ang mga air conditioner kaya inalok nilang tulungan ito papunta roon. Habang naglalakad, tinanong ni Fino kung bakit walang mga empleyadong tumulong sa babae kaya pinaliwanag ni Roll na sa malalaking tindahan, ang bawat empleyado ay may sariling mga lugar at anumang customer na nasa labas noon ay binabaliwala. Tumigil sila upang tumingin sa ilang kamera at sinubukan ni Finong pabilhin si Roll dahil kinumbinsi siya ng tinderong kailangan yon. Sinabi ni Roll na hindi yun ang kaso kaya ibinigay ng lalaki kay Roll ang card at sinabing tumawag kung magpa siyang bilhin ang kamera.
Pumunta sila sa lugar kung saan nagaganap ang isang mini-concert at habang nandoon ay niyakap ni Fino ang braso ni Roll. Ngunit di siya naging komportable dahil sa mga dumadampi sa kanyang braso kaya naman sinubukan niyang lumayo rito. Dahil dito ay nabangga siya sa isang taot ng lumingon upang humingi ng tawad ay nagulat siya kay Eri. Si Eri ay labis ding nagulat ngunit bukod sa pagkakita sa kanya roon ay mas nahiya itong matagpuan silang dalawa habang nasa kanyang kunehong kasuotan. Nang tanungin kung bakit naroon, sinabi niyang nagtatrabaho siyang undercover bilang bahagi ng security personnel. Pinunto ni Roll na ang suot nito ay walang puwang para sa armas, ngunit tumutol si Ering may dala siyang nakatagong armas kaya tinanong ni Fino kung itinago ba niya ito sa kanyang dibdib. Namangha si Fino dahil nakakapagtago ng armas si Eri sa kanyang maliit na dibdib at sinabing marahil ay talagang napakaliit ng armas upang magkasya roon. Ang pagbanggit sa halos di nakikitang plat ay kinahiya ni Eri kaya sinubukan niya tong takpan ng braso, ngunit nagtagumpay lang siyang matuon si Roll sa kanyang name tag. Nang tanungin niya ito, inamin niyang nagtatrabaho siya para sa Amada dahil ang nakaraang trabaho ay 3 buwan lang tumagal. Tinanong ni Roll kung bakit nagsinungaling sa pagtatrabaho sa security company at sinabi nitong nahihiya siya. Sinabi niyang ayaw niyang magsuot ng nakakatawang damit at bumati sa mga customer habang nagkukunwaring may pakialam siya sa kanilang mga binibili. Tumahimik si Roll dahil minsan niya ring naramdaman ang pareho't kinainisan ang trabaho hanggang dumating si Faino't pinakitang masaya rin naman doon. Samantala, si Siora, Vaisor, Lore, at isang mula sa corporate office ay bumisita sa isang manufacturer na inaasahan nilang makakatrabaho dahil nais nilang makipagsabayan sa Amada. Sa loob ng Amada, tinanong ni Eri si Roll at Fino kung bakit sila magkahawak ng kamay at sinabi ni Fainong dahil ito ang kasintahan niya at labis na nagulat. Tinanong niya kung gaano kaseryoso ang relasyon nila at kung sila ay namumuhay ng magkasama. Kinumpirma yun ni Fino kaya sinabi ni Eri kay Roll na siya ay walang silbing salawahan kung siya ay namumuhay na kasama ang tao na kakakilala pa lang. Agad nilinaw ni Roll ang mga bagay at pinaliwanag na si Fino ay kapitbahay, ngunit naniniwala pa rin si Ering sila kaya tinanong niya kung nagustuhan ba si Fino dahil sa malaking dinadala nito. Sinabi ni Roll na nagkukunwari lang silang ganun dahil kailangan nilang magpanggap upang suriin ang kompetisyon. Pagkarinig ay nakaramdam ng ginhawa si Erit sinabing maaari naman silang pumasok sa tindahan nang di nagkukunwaring magkasintahan dahil walang makakakilala sa kanila. Pagkatapos, hiniling ni Fino kay Ering ilibot sila sa lugar upang makumpleto nila ang kanilang misyon nang hindi napapansin. Pumayag si Eri at dinala sila sa mga tindahan upang subukan ang mga produkto hanggang sa hayaan si Fino sa pambatang seksyon. Habang naghihintay si Eri at Roll kay Fino, mainit nilang napag-usapan kung ba't huminto si Roll sa kanyang pangarap na maging bayani kahit may skill pa. Bago mabigay ni Roll ang punto, may nakakadiring baliw na dumikit kay Eri at may lakas ng loob pang mainis nang magreklamo siya tungkol sa hindi angkop na pag-ugali nito. Sinabi niya ritong customer siya at obligasyon nitong ibigay ang kanyang serbisyong para bang isa siyang mumurahing pakawalang sobrang gipit sa perang nasa kalsada. Nang humingi ng tawad si Eri, sinabi ng lalaking ipakita ang sinseridad kaya nainis si Roll pero bago pumagitna ay sinabi ni Fino sa lalaking itigil ang pagpapahalatang hindi siya pinalaki ng maayos ng kanyang ina. Sinabi ng basura kay Fainong huwag makialam ngunit tinitigan siya nito sa mata't sinabing kung hindi aalis ay sasabihin niya sa lahat ng may pakialam na ang pinakamaliit na bagay na pag-aari nito ay di lang ang kanyang utak. Takot na tumakbo ang lalaking parang duwag kaya tumalon si Fino at tinanong si Eri kung ayos lang siya. Nang magpasalamat si Eri sa tulong, nilapitan sila ng manager ng tindahan at ni Shell na empleyadong sumubok ibenta ang kamera kay Roll at Fino. Samantala, si Siora at ang grupo ay ginagabayan sa pabrikang nais nilang makatrabaho kung saan nagulat sila nang makitang lahat ng mga manggagawa ay mga halimaw. Ipinaliwanag ng manager na dahil roon ay nakatipid sila ng malaking halaga dahil hindi nila kailangang bayaran ang mga ito upang magtrabaho. Habang nagsasalita siya ay may isang halimaw na natumba at dinala ito sa isang lugar kung saan tiyak nang ididispatsa. Nang magpatuloy ang manager, sinabi ng supervisor mula sa corporate office na umaasa siyang makipag-ugnayan sa kanila. Bilang tugon, sinabi ng manager na di sila makakatrabaho dahil mula sa araw na yun ay bahagi na sila ng Amada Group at magpo-produce lang para sa kanila. Dito tinanong ni Visor kung bakit siya pumayag na ilibot sila sa pabrika kahit alam namang di makikipagtrabaho sa kanila. Ipinaliwanag ng lalaking nakatanggap siya ng utos na payagan silang pumasok at dun nila napagtantong pinaglaruan lang sila ng Amada. Sa Amada, pinaalam ni Shell kay Roll at Fainong ang masusing pananaliksik ay isinagawa sa lahat ng mga karibal na kumpanya kaya alam na nila kung sino ang mga ito bago pa man sila pumasok sa tindahan. Nagyabang pa itong ang Amada ang pinakamahusay na magic item store, ngunit sinabi ni Roll na wala silang pakialam.
Sinabi ni Roll na di matatalo ang Rion sa Amada at nangako siyang mananatili sila anuman ang ibato ng Amada. Nang gabing yun, nagtipon ang mga empleyado ng Rion sa break room at sinabing niloko sila ng Amada, ngunit pinuri nila si Roll sa pagtangging umatras at sa pagtatanggol ng kanilang dangal. Pinunto ni Visor na magiging mas mahirap na ngayong tila nagdeklara ng digmaan si Roll laban sa Amada, ngunit sinabi ng mga kasamang makakahanap sila ng paraang makaraos. Kinabukasan, pinaganap ni Siora si Roll at Fino bilang mga maskot para mamahagi ng mga flyer sa kalye. Sa kasamaang palad, para na rin silang nakasuot ng invisibility cloak ni Harry Potter dahil naglakad lang ang mga nasa paligid nilang di sila pinapansin. Lalo pang lumala ang sitwasyon nang magpadala ang Amada ng truck na paulit-ulit na nag-aanunsyo ng nagaganap nilang sale at nang marinig ng mga tao na may sikat na magpe-perform sa tindahan ay nagmadali silang sumunod sa truck. Natulak si Fino sa gitna ng agos kaya tinulungan siya ni Roll at iminungkahi nilang bumalik sa tindahan at habang paalis sila ay nakatagpo nila ang matandang babaeng tinulungan nila sa Amada. Nang malaman niyang nagtatrabaho sila sa isang magic item store ay sumunod siya sa kanila upang tingnan ang mga air conditioner na mayroon sila dahil hindi makabili sa Amada. Pinakita ni Roll ang mga unit at pumayag siyang bumili rito kaya nagpasalamat si Roll sa kanya at nagtungo upang hanapin si Lore para masamahan ang matanda pauwi para sa pagkakabit. Sinabi ni Lore na dapat pang maghintay dahil kailangan niyang gumawa ng magic refill para sa snack shop na madalas nilang puntahan. Inalok ni Roll na pumunta sa snack shop upang makapagkabit siya kaya pumayag ito't habang papunta sila sa shop kasama si Fino ay tinanong niya kung ano ang magic refill. Ipinaliwanag niyang ang mga tao na pinanganak na walang magic ay kailangan ng tulong sa mga mayroon para mapunan ang magic power na kailangan upang magamit ang mga magical appliances. Pagdating sa tindahan, nakita nila si Nova at ipinaliwanag na kahit gaano karaming magic ang ilagay ay di talaga mapuno ang tangke. Sinubukan ni Roll na punan ang tangke ng magic pero pagdating sa partikular na antas ay bumagsak ang metro kaya nagtangka rin si Fino ngunit sa sandaling inilagay ang kamay sa orbi ay may slime na pumasok sa kanyang damit. Sumigaw si Fino at inalis ito ngunit habang hawak-hawak niya ito ay sumabog yun at nag-iwan ng malagkit na kung ano sa kanyang katawan. Habang nililinis ang sarili, sinabi ni Roll kay Novat sa may-ari na ang slime ay kumakain ng magic energy kaya marahil ay pumasok ito roon dahil nagugutom. Biglang tumunog ang telepono at nang sagutin ng may-ari ay ipinaalam kay Roll na gusto siyang makausap ni Lore at nang kunin niya ang telepono ay sinabi ni Lore na pumunta sa bahay ng matanda dahil sa isang problema. Pagdating ay natagpuan nila si Lore na naghihintay sa labas at nang tanungin niya kung ano ang problema ay tinuro nito ang delivery truck ng Amada. Nang mapansin siya ng matanda ay tinawag siya nito at nagsimulang humingi ng tawad habang nakatayo siya kasama ang isang lalaki na nagkataong kanyang anak at isang babae na kanyang asawa. Ipinaliwanag ng matanda na ang kanyang anak ay bumili ng air conditioner mula sa Amadang nagdulot ng double booking. Napansin ni Raul na di masaya ang anak ng matanda sa nangyari at inilabas ang galit sa kanyang ina kaya sinabi niya sa kanilang aalis na sila. Humingi ng tawad ang matanda at sinabi ni Raul na maaari siyang bumisita sa tindahan kung kailangan niya ng magical items. Nang malapit na silang umalis matapos sumakay sa kanilang truck, tumakbo ang lalaki at nakiusap na huminto sila kaya tumigil sila. Pagdating sa bahay, pinasuri nila kay Lore ang kanilang magic meter at kinumpirma niyang wala na itong masyadong magic power. Ibig sabihin ay kung makakabit ang air conditioner ay magtitrip ang breaker at magiging problema yon. Tinanong ni Lore ang ibang appliance na kasalukuyang umaandar sa magical power at sinabi ng asawang ang refrigerator lang. Pinapasok sila sa bahay at maingat na sinuri ang iba pang appliance upang matiyak na wala ng ibang umaandar gaya ng sinabi niya. Sinuri ito ni Lore at Roll habang abala si Fino sa pagkamangha sa lahat ng bagay na hindi pa nakita. Matapos kumpirmahin ni Lore na ang refrigerator lang ang umaandar, sinubukan nilang alamin kung ano ang dahilan ng mas mabilis na pagkaubos ng power. Inirekomenda ng Amada delivery driver na tingnan ang wiring ng bahay dahil kitang luma na ito at maaaring iyon ang sanhi ng problema. Sumang-ayon si Lore kaya tinanong ng lalaki kung magkano ang halaga upang i-rewire ang buong bahay at sinabi ng driver na aabot sa nakakagulat na 300,000 gold. Tinanong ng matandang babae kung magkano ang singil ni Lore para sa rewiring at sinabi niyang mas mataas ito kaysa sa sinisingil ng Amada. Gayunpaman, nag-isip si Lore ng kaunti at sinabi niyang gusto niyang suriin muli ang bahay kaya humiling si Roll sa driver ng kaunting oras. Pumayag siyang bigyan sila ng 2 oras habang naghahatid ng ibang delivery at iniwan ang pamilya kasama si Roll at ang iba. Habang sinusuring muli ang mga appliance, biglang namatay ang ref habang tinitingnan ni Fino ang mga laman nito. Agad niyang isinara ang pinto't sumumpang wala siyang ginawang mali ngunit nagmadaling lumabas si Lore.
Nang tignan niya ang magic tank, nadiskubre niyang tuluyan na silang naubusan ng magic power, at kakaiba yon dahil walang ibang appliance ang gumagamit nito. Tinanong ni Fino kung may tagasba ngunit sinabi ni Lore na ang pinakaposibleng paliwanag ay may kung anong sumisipsip ng magic. Nang sabihin niya ito, agad naisip ni Roll at Fino ang slime at sinabi kay Lore na isang slime ang nasa likod nito. Hindi naniwala si Lore na isang maliit na slime lang ang responsable sa pagubos ng lahat ng power sa bahay, ngunit sumumpa si Roll at Finong yun ang dahilan. Sinubukan ni Finong palabasin ito sa pagpuno sa tangke ng magic, ngunit pinigilan siya ni Roll at sinabing maaari niyang masunog ang circuit breaker at pasabugin ang bahay. Sinabi ni Lore na dapat kumpirmahin kung ang slime nga ang salarin at iminungkahi nilang tingnan ang ilalim. Sa sandaling inilagay ni Fino ang kanyang ulo sa puwang na kanilang ginawa sa lapag ay sinalubong siya ng higit 50 slime kaya napasigaw siya. Tinanong ni Roll si Lore kung paano maaalis ang mga slime at sinabi niyang ang tanging paraan ay palabasin ang mga nilalang. Lumabas ang tatlo't iginuhit ni Lore ang isang magic circuit sa lupa't pinatayo si Fino sa loob upang pakawalan ang kanyang magic. Nang maramdaman ng mga slime ang magic ay nagsimula silang lumabas sa basement at pumunta sa kanya. Sinikap ni Finong manatiling kalmado't inutusan siya ni Lore na huwag dagdagan ang magic na pinapalabas sa anumang dahilan hanggang sa lahat ng slime ay makalabas. Habang papalapit sa kanya, nagsimula silang maghalot bumuo ng isang higanting slime na bumalot kay Fino. Sinubukan ni Roll na hilahin siya pero nahigop rin ngunit maswerteng lumabas ang huling mga slime at inutos ni Lore kay Finong damihan na ang magic. Sinunod ni Fino ang pagsasanay at nagdulot ng pagsabog ng mga slime dahil hindi nila kinaya ang enerhiyang pinakawalan ni Fino. Matapos ang ilang sandali, bumalik ang Amada delivery ngunit sinabi ng lalaking ang bibilhin nila ay ang air conditioner ni Roll. Nagulat ang ina sa desisyon nito, tinanong kung bakit siya nagbago ng isip kahit sigurado na siya sa pagbili mula sa Amada. Sinabi ng anak na dahil yun sa kabaitan ni Roll at ng ibang tumulong sa kanila nang hindi humihingi ng anumang kapalit para doon. Sa halip na bumalik sa trabaho pagkatapos ng pagkabit, nagpunta si Roll at ang iba sa bathhouse upang maligo. Habang naroon, patuloy na tinatawag ni Fino si Roll at humihingi ng kung ano kaya tinanong ng matanda sa tabi kung bagong kasal sila. Sinabi ni Roll na sila ay magkatrabaho lang at pinaliwanag na si Fino ay may maluwag na mga tornilyo kaya palagi siyang ganun. Kinagabihan, nagdiwang ang mga taga-reon sa kanilang tagumpay sa Amada at hinikayat ni Siora ang mga itong ipagpatuloy ang kanilang mga pagsisikap. Matapos ang pagdiriwang, kinailangan ni Roll na buhatin si Fino pauwi dahil nasobrahan ito sa kinain candy. Binaba niya ito sa kama't pumunta na sa kanyang silid at binuksan ang fan dahil umiinit na ang panahon. Sa sandaling natutulog na, pumasok si Fino sa silid at humiga sa tabi kaya nang magising siya at makita ang hinahawakang pinakamalambot na stress ball na nalikha ay napatalon siya sa gulat. Nang mapagtantong si Fino ang naroroon ay nagmadali siyang takpan ang kanyang katawan bago pa man dumulas ang kumot. Nagising si Fino sa sandaling yun at sumigaw bago siya sinipa sa kama dahil inakala niyang pumasok ito sa kanyang silid upang samantalahin siya. Agad pinunto ni Roll na ito ay nasa kanyang silid at dun ito napagtantong pumasok siya dahil sobrang init sa kanyang silid. Nagulat siya nang sabihin naman nitong buntis siya dahil magkasama silang natulog sa isang kama. Tinanong ni Roll kung bakit naisip ang ganong kabaliwan kaya sinabi niyang ayon sa ama ay kung ang isang babae't lalaki ay matutulog sa parehong silid ay mabubuntis na ang babae. Sinabi ni Raul na ang ama niya ay lalampasuhin si Pinocchio sa paligsahan ng kasinungalingan dahil imposibleng mabuntis ang babae kung hindi naman nag-develop ng plot. Nakahinga si Fino at nang marinig ang kumukulo nitong tiyan ay nagpasya si Raul na magluto. Matapos kumain, sabay silang pumunta sa trabaho dahil sobrang init ay di na sila makapaghintay na makarating sa tindahan at magpalamig sa aircon. Ngunit pagpasok sa pinto ay sobrang init na parabang impyerno at natagpuan si Novang nakahiga sa lapag at walang malay. Agad silang tumakbo upang tingnan siya dahil inisip nilang may nangyari o may umatake sa kanya sa loob ng tindahan. Sigurado si Raul na may halimaw na nakapasok dahil sa init sa loob at habang nagrereklamo si Fino sa init, sinubukan niyang makuha ang paliwanag ni Nova sa mga nangyari. Nakasambit siya ng ilang salita at naisip ni Raul na sinabi nitong inatake siya ng aeroflame, na isang halimaw na gawa sa purong init at naninirahan sa mabulkang lugar. Agad nagpasya si Raul na tanggalin ang damit ni Nova upang mapababa ang temperatura nito't nang buksan ang damit at lumabas ang mga plat ay dumating naman si Vesor at Siora. Nagtulungan silang dalhin si Nova sa break room at sinuri ito ni Siora habang sinusubukan ni Raul na ipaliwanag na di siya nagtangka ng kung ano. Ibinigay ni Vesor kay Nova ang tubig at nangakong tutulungan siyang kasuhan si Raul pero matapos uminom ng tubig ay sinabi niya sa kanilang wala siyang alaala sa nangyari matapos mawalan ng malay.
Ipinaliwanag ni Siorang nasira ang aircon at idinagdag ni Vesor na iniisip ni Roll na halimaw nga ang nagdulot ng init. Nang subukan ni Roll na ipagtanggol ang sarili, nagsimula silang asarin ito kaya sa huli ay tumigil na. Paglaon, tinawag ni Vesor si Roll sa storage room at pagdating doon ay nakita ni Roll ang mga kahon ng bagong appliance na nakatumpok. Sinabi ni Vesor na may summer sale sila upang itaas ang benta at inabot ni Siora ang flyer at doon nakalista ang lahat ng item. Ilang oras ang lumipas, nakaupo si Fino at Roll sa labas kasama ang lahat ng mga item na dapat mabenta, ngunit dahil sobrang init ay walang pumunta sa sale at patuloy sa pagrereklamo si Fino tungkol sa init. Napansin ni Roll na inalis ni Fino ang apron at nakitang basa na ang suot kaya natanaw niya ang mga bagay na hindi dapat makita. Hindi komportable si Roll kaya tinanong niya kung ba't wala tong panloob at sinabi ni Finong tinanggal niya dahil sobrang init. Sinabi ni Roll na di niya dapat gawin ito pero sinabi ni Finong ayos lang yun dahil walang tao sa paligid na titingin. Pinunto niyang lalaki siya at sinabing isuot uli ang panloob bago pa magsimulang mag-isip ng kung ano-anong bagay. Ayaw yun ni Fino dahil patuloy siyang naiinitan kaya hinawakan ni Roll ang kamay niya at nagulat ng makuryente mula sa magic nito. Humingi ng tawad si Fino at sinabi sa kanyang siya ay tinatagasan ng magic dahil medyo nahihilo siya sa init. Nang subukan niyang tumayo, nadapa siya at napahawak sa isa sa mga kahon ng fireworks na malapit sa kanya't ang magic ay tumagos sa kahon at sumabog. Matapos ang fireworks display, sinabi ni Siora kay Fino at Roll na natutuwa siyang di sila napahamak at inalok si Fino ng maaaring masuot dahil walang magagamit na uniform. Sinabi ni Siorang pinadala yun ng head office para isuot nila sa summer sales event at kahit pa nagreklamo si Roll na hindi angkop ang kasuotang yun sa oras ng trabaho ay ginamit pa rin ito ni Siora, Fino at Nova. Pagbalik sa labas upang ipagpatuloy ang pagbebenta, ang kanilang bagong kasuotan ay nakakuha ng atensyon ng bawat lalakit di nagtagal ay nakabenta sila. Nagtago si Siora upang tingnan kung kumusta si Lore at sinabi nitong matatapos na siya sa mga gawain. Humingi ng tawad si Siora sa pagpilit kay Lore na gawin ang nakakapagod pero sinabi ni Lore na masaya siyang manatili sa mga damit kesa maglakad sa katawa-tawang kasuotan. Sa lugar ng sale, ipinaabot ni Fino ang kagustuhang bumabad sa kids pool ngunit sinabi ni Roll na di pwedeng buksan ang isang kahon. Dumating si Siora sa puntong yun at sinabi kay Finong maaari siyang gumamit kaya yun mismo ang ginawa nila ni Nova. Tinanong ni Roll si Siora sa desisyon at sinabi niyang bahagi yun ng marketing at agad may batang naglakad kasama ang inang nakakita sa pool at nagmakaawa sa kanyang inang bilhin yun kaya bumili rin siya. Kasabay nito, dumating si Elza at Ramdimia at pinagpalit sila ni Siora sa parehong kasuotan at pinatulong sa pagbebenta. Habang nanonood si Fino, sinabi niya kay Vesor na ang suot ay dumikit na sa katawan kaya kumuha si Vesor ng speedo at tinanong kung nais niyang gamitin pero tumanggi si Roll at sinabing kaya niya ang init. Hindi nagtagal, nagkaroon ng ideya si Ramdimia at inanunsyong sino mang bumili ng kamera ay papayagang kumuha ng litrato kasama ang mga babae. Tulad ng inaasahan, nagmadali ang mga customer na bumilit nagsimula silang kumuha ng mga larawan ng masaya. Nakatayo si Roll kasama si Vesor at tinuro ni Siora at Vesor na mahusay si Ramdimia sa paggawa ng mga benta. Habang sila ay nag-uusap, sinubukan ni Siorang sumali sa mga babae at kumuha ng mga larawan, ngunit pinigilan siya ni Vesor na gawin yon at hinila palayo. Mag-isa si Roll kaya lumapit sa kanya si Elza at sinabing nais niya ng larawang kasama ito. Habang nagsasalita, hinaplos niya ito sa dibdib kaya nang dumating si Airy at nakita sila, ay tinawag niya tong kadiring uslak. Binaliwala ni Roll ang insulto at tinanong kung ba't naroon at sinabi nitong kukumustahin niya ang pagbebenta nila. Nang sumali si Ramdimia ay ibinigay nito kay Airy ang kanyat na kumbinsitong isuot yun at sinabing magagawa niya ang pinunta at makakatulong pa. Nag-alinlangan si Airy doon at nagreklamo ring baka makita siya ng alinman sa kanyang mga katrabaho kaya binigyan siya ng maskara. Nang makita siya ng mga lalaki, nagmadali silang lumapit, ngunit tinadyakan niya ang unang dumikit sa kanya. Nagustuhan ito ng iba pang lalaki, kaya inanunsyo ni Ramdimyang sinumang bumili ng kahit anong higit 3,000 gold ay tatadyakan ni Airy. Nagreklamo si Roll sa ginagawa niya, ngunit nanindigan pa rin si Ramdimya. Habang ang mga babae ay patuloy sa litrato, lumapit ang anak ng matanda at tinanong kung maaaring magsulat ng artikulo tungkol sa tindahan dahil nagtatrabaho siya sa pahayagan. Masayang pumayag si Roll at pagkatapos mailathala ang artikulo, pinanggal ng pinuno ng amada ang manager dahil sa pagkabigong talunin ang riyon. Nang umalis ang manager sa opisina, pumasok ang demonyong nagngangalang Raid mula sa salamin at sinabi sa pinunong oras na para isakatuparan ang plano. Kinabukasan, nakasalubong nila si Elza at Ramdimia habang papunta sa palengke at masiglang sinabi ni Fino sa kanilang mamimili sila.
Nang yakap ito, tinanong ni Elsa kung ang pamimili ay takip para sa date, ngunit siniguro ni Roll na hindi. Sinabi ni Ramdimyang walang tsansang papayag si Fino sa talunang katulad ni Roll kapag may mga lalaki gaya ni Geto at Gojo. Tinanong niya kung saan sila unang pupunta kaya nilabas ni Fino ang katalogot ipinakita sa kanya. Matapos iwan ng mga babae, dumaan sila sa convenience store upang kumuha ng ilang bagay at kinakabahan si Fino. Ngunit tinulungan siya ni Roll at nang simulang punan ang form para sa membership card, nagulat siyang makitang di pinahayag ang pagkakakilanlan tulad ng ginawa sa kanyang CV. Sa daan papuntang palengke, sinabi ni Fino kay Roll na masaya siyang nakarating sa mundo ng tao't nagtrabaho sa kanila. Sinabi niyang gusto niya ang ugnayan ng mga tao sa isang paraan o iba pat yun ay nagbigay rito ng bagong pananaw sa buhay. Sa merkado, tumakbo si Finong masaya at muntik nang mapahamak sa isang taxi pero mabuting nahabol siya ni Roll sa eksaktong oras. Dahil sa maikling kabayanihan ay nagbago ang pagtingin nito sa kanya pero nang tanungin kung bakit nakatitig ay gumawa siya ng dahilan. Gayunpaman, sinaway siya ni Roll sa pagiging isip bata't kapabayaan at sinabing huwag tong lalayo sa kanyang tabi. Ang unang lugar na kanilang pinuntahan ay tindahan ng alahas at sinubukan ng babaeng ibenta ang kwintas kay Roll dahil maaari niya itong ibigay kay Finong inakalang kasintahan niya. Agad niyang nilinaw ang mga bagay kaya nag-alok ang babae ng isa pang alahas kay Fino't sinabing bilhin ito bilang pag-alala sa araw nilang yon. Bago siya makapagbayad ay hinila siya ni Roll at huminto lang nang makadaan sila sa tindahan ng armas na may espadang non pa gustong bilhin. Habang nakikipagtawaran ay umalis si Fino at bumalik sa tindahan ng alahas, ngunit sa kasamaang palad ay naligaw siya sa daan pabalik at nahila sa isang tindahan nang subukan niyang bumalik roon. Nang mapansin ni Roll na nawawala siya ay sinimulan niyang hanapin ito at nang siya'y nawawalan na ng pag-asa ay lumitaw siya. Lumingon si Roll upang pagsabihan siya, ngunit natigil ang mga salita sa bibig nang makita ito. Si Fino ay nakasuot ng magandang gown at sinabing ibinenta yun sa kanya ng babaeng nagsabing magiging masaya si Roll pag sinuot ang damit. Tinanong ni Roll kung binili ang damit dahil sa kanya't kinumpirma yon bago yumakap rito ng nakangiti. Napatanong siya kung ganito ba talaga ito ka-cute, ngunit hindi na siya ganong nag-isip dahil may estrangherong kumuha ng larawan nilang magkayakap at iniabot ito sa kanila. Matapos umalis ng lalaki, sinabi ni Fino kay Roll na bumili siya ng iba pat ng ilista ang mga ito ay tinanong niya kung magkano ang ginastos. Sinabi ng babaeng marahil ay naubos na ang kanyang buong sahod kaya pinunto nitong wala na siyang pera hanggang sa muling magkasweldo sila. Matapos ang revelasyon ay umupo sila sa tabi ng fountain habang umiiyak si Fino sa sitwasyon, ngunit hindi ito nagtagal dahil nabaling ang atensyon sa crepe. Dahil marami na siyang pinagdaanan, bumili si Roll ng crepe para sa kanyang nagpasaya talaga dito. Matapos kumain ay binigay niya ang bag na naglalaman ng charm na may buhok ng bayaning halos tumalo sa Demon Lord. Nagulat si Roll ngunit tumangging ipaalam na ayaw niya ang regalo dahil sinabi nitong binili yon bilang pasasalamat sa lahat ng ginawa para sa kanya. Sa kanyang pag-uwi, huminto si Roll sa vending machine upang kumuha ng inumin kaya nauna si Fino, ngunit bago makalayo, narinig niya ang sigaw nito't nang siya'y magmadali rito ay nakita niyang may tumatakbo palayo. Nakita niyang nakaupo si Fino sa eskinitang may mga sugat, ngunit tiniyak niyang ayos lang at nang tinanong kung anong nangyari, sinabi niyang ang mga taong umatake sa kanya ay gustong maging Demon Lord siya. Sinabi nila sa kanyang maraming mga tao ang nawalan ng trabaho dahil tumanggi siyang maging Demon Lord at tungkulin niyang ituwid ang mga bagay. Isang linggo matapos yon, hindi maiwasan ni Roll na mag-alala kay Fino't tinanong si Nova kung may nagbago sa ugali ni Fino. Sinabi ni Novang parang ayos naman si Fino habang pinapanood kasama ang ilang batang natutuwa sa kanya. Paglaon, nagbuka si Fino ng malaking package at sinabing makakatulong yun sa tindahan. Nagulat si Roll nang makita ang treasure chest at nang buksan ito ay may brasong kumapit sa kanyang mukha at sinubukan siyang hilahin papasok. Habang nahihirapan, ipinaliwanag ni Feinong isa yon sa karaniwang ginagamit sa dungeon upang linlangin ang mga bayani patungo sa kapahamakan. Nais niya tong gamitin upang magdala ng mga customer pero sinabi ni Roll na matatakot ang mga tao roon. Nang siya'y makawala, tinanong ni Roll si Fino kung paano siya nakabili ng ganon kung siya'y walang-wala. Masayang ipinakita ni Fino ang mail order catalog na ibinigay ni Elsa, kaya dinala niya ito sa Lawson at sinabing masamang ideyang binigyan ni Elsa ng catalog si Fino. Habang nag-uusap, narinig nilang sinabi ni Fino kung gaano siya kasaya na makapag-order ng gusto ng hindi nagbabayad. Dahil dito, tinanong ni Roll si Elsa kung ipinaalam sa utak-hanging kaibigan na dapat niyang bayaran ang mga item na in-order. Sinabi ni Elzang inisip niyang alam ni Fino yon, ngunit napansin ni Fino ang bulungan kaya tinanong niya ang problema. Tinanong ni Elsa kung alam niyang ang bawat order ay kokolektahin sa isang invoice at ipapadala sa kanya.
Nagulat si Fino kaya dinala niya sila sa imbakan kung saan itinago ang lahat ng mga item na kanyang binilit wala nang nasabi si Roll. Doon nagpaalam si Elsa dahil ayaw niyang madamay sa pananagutan sa kauslakan nito. Dumating naman si Novang may dalang isa pang package para kay Fainot kahit na may utang ay labis siyang natuwa sa natanggap. Paglaon, habang nagtatrabaho si Fino at Roll sa labas ng tindahan ay tinanong ni Roll kung nag-shopping siya dahil nag-aalala siya sa nangyari noong nakaraang araw. Aminado siyang iniisip niya ito at sinabing hindi niya alam kung ano ang gagawin dahil wala siyang balak na maging Demon Lord. Sinabi niyang ang ama ay hindi lang malupit sa mga tao kundi pati sa mahihinang demonyo tulad ng inat dahil sa galit dito ay pumunta siya sa mundo ng tao. Sinabi niyang nakapagpasya na siyang maging store manager ng magiging kauna-unahang Rion Magic Shop sa Demon World at layunin niyang mapagsama ang mga tao at demonyo. Naisip ni Roll na medyo mahirap ang pangarap pero hinangaan niya ang determinasyon nito't nagpa siyang diyon masamang ideya. Ngunit nagulat siya nang sabihin ni Fino na siya ang magiging assistant manager sa tindahan at ang unang naisip niya ay ang kanilang pagtatrabaho sa tindahan habang karga ni Fino ang kanilang anak. Namula siya sa hiyat ng tanungin ni Fino kung bakit siya nagkakaganon ay sinabi niyang wala siyang problema at sinabi niyang nasasabik lang siyang makatrabaho ito. Samantala, si Ramdimia ay binisita ni Raid na ipinakita ang Bloodstone Amulet at humingi ng tulong upang gawing Demon Lord si Fino. Sinabi ni Ramdimiang itapon ang amulet at binanggit na mas mabuti kay Fino ang pagtatrabaho sa Magic Shop kesa maging bagong Demon Lord. Sinabi ni Raid na dismayado siya ritong tinanggihan ang hiling ngunit tiniyak sa kanyang magkakaroon ng bagong Demon Lord at babalik ang mundo sa dati nitong anyo. Sa Magic Shop, nagmadali si Fino sa counter at pinakita kay Roll ang order slip para sa espesyal na order ng customer. Tiningnan nito ni Roll at pinuntong di niya nakolekta ang kontak ng customer at sinabi ng uslak na babaeng makikipag-ugnayan siya sa pamamagitan ng telepathy. Hindi na nagulat si Roll sa sinabi niyang yon at binanggit sa kanyang hindi sila makakapagpatuloy sa order dahil hindi kumpleto ang impormasyon. Pinayuhan niya tong antabayanan ang customer at ipaalam sa kanyang hindi matatapos ang kanyang order ng dahil doon. Matapos umalis, pumasok ang mga kaibigan ni Roll na si Blaze at Klein at inaya siyang kumain ng tanghalian dahil may nais silang talakayin sa kanya. Sa restaurant, sinabi nila kay Roll na ang Hero Program ay muling magsisimula sa lalong madaling panahon. Sinabi nilang ang mga detalye ay itinatago pa sa kasalukuyan, ngunit sa sandaling lumitaw ang bagong Demon Lord ay mapapabilis ang lahat. Tinawanan ito ni Roll at sinabing walang tsansang lalabas ang bagong Demon Lord pero sinabi ni Blaze na itigil ang pagpapanggap dahil alam nilang si Fino ang anak ng Demon Lord. Pinuri ni Klein si Raul sa pagtuklas rito't pagbantay, ngunit sinabi ni Raul na hindi ganun ang mga bagay kaya tinanong ni Blaze kung nahulog na kay Fino dahil tila komportable sila sa merkado nung nakaraang linggo. Sa pahayag na yon napagtanto ni Raul na sila ang umatake kay Fino ng gabing yon kaya sobra siyang nagalit dito. Sinabi niyang dapat silang mahiya sa mga sarili dahil umatake ng walang labang babae, ngunit sumagot silang hindi mahina si Fino dahil isa siyang demonyo. Ang kanyang galit ay nakakuha ng atensyon ng ibang customer sa restaurant, kaya may waitress na lumapit at humiling ritong ibaba ang kanyang boses. Samantala, si Fino ay nanlulumo sa pagkakamali habang kumakain at nang makita siya ni Ramdimi at Elsa, ay tinanong nila ang problema. Sinabi ni Finong nakagawa ng pagkakamali kaya pinayo nilang humanap ng paraan upang ayusin ito imbis na magmukmok. Pinasalamatan sila ni Finot pabalik na sana sa Magic Store nang makita niya ang customer kung saan nagkamali siya sa order kaya sinundan niya ang taxi nito. Sa ibang dako, sumumpa si Blaze at Klein na gagawing bagong Demon Lord si Finot ibabalik ang mundo sa dating anyo kahit harapin pa ito upang magawa yon. Kasabay nito, si Fino ay papunta sa tindahan matapos makausap ang customer at makuha ang detalye para makontak ng siya ay biglang dukutin. Pagbalik ni Roll sa tindahan, tinanong niya si Nova kung nasaan si Fino at sinabi nitong di pa bumabalik mula sa lunch break kaya pumunta siya sa Lawson. Sinabi ni Ramdimi at Elzang umalis siya kanina pa at nakita nilang humahabol siya sa taxi sa kalye kaya hinanap niya ito ngunit order slip lang ang natagpuan. Sa kabilang bahagi ng bayan, si Eri ay pauwi na mula sa trabaho nang tawagin siya ni Klein at sabihin ang lahat ng nangyayari dito. Nang gabing yon, si Fino ay nakatali sa isang silid sa Hero Academy at sinabi ni Raid na kailangan niyang bumalik sa Demon World upang maging panibagong Demon Lord. Sinabi ni Finong ayaw niyang bumalik kaya sinabi ni Blaze na ang kanyang pagtangging maging Demon Lord ang rason kung bakit hindi naging bayani si Roll. Hindi siya naniwala rito at sinabing wag magsinungaling kaya pinakita ni Blaze ang larawan ni Roll bilang bayani. Bumalik si Roll sa tindahan at ipinaalam sa lahat na dinukot si Fino, ngunit nangako siyang ibabalik ito roon at umalis na upang hanapin siya. Samantala, sa academy ay kinukumbinsi ni Raid si Finong isuot ang amulet ng ama pero tumanggi siya.
Sinabi niyang hindi niya ginustong maging Demon Lord at nais niyang magkasundo ang mga tao at demonyo. Sumagot si Blaze na ang pagtangging maging Demon King ang rason kung bakit di natupad ni Roll ang mga pangarap na maging bayani. Kasabay nito, pumunta si Nova sa Lawson at sinabi kay Ramdimi at Elsa ang nangyari kay Fino kaya nagpasya si Ramdimiang tulungan sila. Nang makarating si Roll sa academy, nakita niya si Blaze na nakipaglaban matapos tanggihan ang hiling na sumali sa kanila. Sinabi ni Roll na kabaliwan ito't mauwi lang sa mas maraming pinsala, ngunit sumagot si Blaze na kailangan ng mundo ang mga bayanit demonyo. Binanggit niyang ang mga naunang demonyo ay nakipagkasundong huwag talunin ang Demon Lord dahil mawawala ang kanilang trabaho doon. Matapos pakinggan ang mga kabalbalan ng kanyang tinatawag na mga kaibigan, tumawa si Roll at sinabi na kung ang mga bayani ng nakaraan ay gumawa ng ganoong bagay ay pipiliin niyang huwag maging isa. Kinuha niya ang ruler mula sa mesang kinatatayuan at ginamit ito upang turuan si Blaze ng leksyon at nang matagpuan si Fino, siya ay nakakadena sa isang haligi kaya sinubukang alisin ang kandado at palayain ito. Sa ibang bahagi ng silid, pinanood ni Raid at Klein si Roll, at nang iginiit ni Klein na makipaglaban kay Roll dahil natalo si Blaze ay sinabi ni Raid na wag. Biglang nakaramdam si Roll ng presensya at nang makitang si Eri ito, tinanong niya kung ano ang ginagawa roon kaya pinaliwanag na pumunta si Klein at kinita siya. Nang banggitin niyang ang plano ni Klein at Blaze ay kahangalan, nakahinga si Roll at humingi ng tulong na palayain si Fino. Ngunit tumanggi ito at sinabi niyang naroon siya upang talunin si Fino dahil ito ang anak ng dating Demon Lord. Tinanong ni Fino kung ba't gustong lumaban at ibinulgar ni Ering ang buong pamilya ay tinapos ng mga demonyo kaya nagpa siyang maging bayani upang wasakin ang mga ito. Nang kumilos para atakihin si Fino ay pumagit na si Roll at ipinagtanggol si Fino. Sinabi ni Ering wala siyang pakialam kung sila ay magkaibigan at sinabing pababagsakin ito dahil piniling makasama ang demonyo. Habang naglalaban, pinakita ni Raid kay Klein ang dragong may 3 ulo at sinabing gamitin ito para gawing abo ang Rion. Sa arena, sinubukan ni Finong pigilan si Roll at Eri sa paglaban pero sinabi ni Roll na di sapat ang salita para kay Eri. Nagdesisyon siyang maging seryoso at nagsimulang padaluyin ang magic sa kanyang ruler kung saan sila ni Eri ay nagtuos. Sinamantala yun ni Raid at sinabing maliban kung maging Demon Lord si Fino, ang mga kaibigan ay mapapahamak. Samantala, narating ni Klein ang lungsod at sinubukan ang lightning ability ng dragon upang sunugin ang Rion. Maswerteng inihanda ni Lore ang gusali gamit ang ilang mga magic item at naglingkod ito bilang panlaban sa kidlat na kahit si Zeus pa mismo ay hindi kayang sirain ang gusali. Pinunto ni Siorang si Klein ang salarin sa pagkawala ni Fino kaya sinabi ni Ramdimiang dapat nila tong pagsalitain. Tinagpo ni Siora si Klein at nagulat ito nang sinimulang kalkulahin kung magkano ang utang sa kanila sa pag-atake sa gusali, pagdukot kay Fino sa trabaho at pagpapahirap sa buong staff na mag-overtime. Habang ginagawa yon, ipinaliwanag ni Visor na kayang gawing magic item ni Siora ang anumang nais at sunod siyang huminto roon at sumigaw si Klein nang ito ay biglang nabalot ng isang matinding liwanag. Sa academy, nagpatuloy ang laban ni Eri Roll at wala sa kanilang planong umatras kaya hindi nagtagal ay nagpalitan sila ng malakas na magic strike. Nang mawala ang usok, pareho silang nakahandusay sa lapag at nagsimulang umiyak si Fino habang humihingi ng tawad sa nangyari. Nang tumama ang mga luha sa amulet, ang katawan at mata niya ay nagsimulang maging pula at siya ay nagtransform sa winged demon bago lumipad sa direksyon ng bulkan. Di nagtagal matapos umalis, nagising si Eri at napagtantong kung gumamit si Roll ng espada at hindi ruler ay makakausap na niya si Hades sa sandaling yon. Agad siyang nagmadali sa tabi nito at humagulgol habang hinihiling na magising pero sinabi ni Roll na tumahan. Sinabi nitong ayaw niyang lumaban si Eri kay Fino dahil mabait si Fino at nakiusap na alagaan ito pag siya ay nawala na. Nagsalita pa siya ng maraming bagay kaya pinunto ni Ering masyado siyang maraming sinasabi para sa isang nasa bingit. Kinuha niya ang pouch at tinanong kung ano yun kaya sinabi niyang binigay ito ni Fino at doon na pagtantong ang charm ang nagligtas sa kanya. Masaya siyang hinatak ni Eri para yakapin, ngunit binitawan siya ng ipunto ni Eri na ang posisyon nila ay kakaiba't delikado. Humingi siya ng tawad sa pagtangkang tapusin ito, ngunit sinabi ni Roll na lahat yon ay tapos na't dapat hanapin si Fino. Nagpakita si Raid sa kanila at sinabing wala na ang Finong kilala nila dahil pumalit na rito ang isang bagong Demon Lord. Sinabi ni Roll na wala siyang pakialam at titiyaking ibabalik si Fino upang makagawa ng mundo kung saan ang mga demonyo tao ay payapa. Sumagot si Raid na siya ay hangal at sinubukang atakihin pero ang magic ball ay nahigop ng vacuum na gamit ni Siora. Nagulat si Roll at Eri nang makita siya at kanilang mga kaibigan, ngunit hindi masaya si Raid sa pagdating nito dahil hindi sila magkasundo. Gayunpaman, sinabi niyang huli na sila dahil nagising na si Fino kaya sinabi ni Ramdimiang dapat silang pumunta kay Fino kaagad.
Hiniling ni Siorang umalis na sila't siya ang haharap kay Raid hanggang mahanap nila si Fino. Nang subukan ni Raid na pumigil, muling ginamit ni Siora ang vacuum sa magic ball at nanatili si Elsa upang bigyan si Siora ng bagong magic item sa tuwing masisira ang gamit niya. Sa labas, si Ramdinia, Roll, Eri, at Lore ay nakakuha naman ng masasakyan dahil sa matandang may obsesyon kay Nova. Sa kanilang pagpunta sa bulkan, sinabi ni Ramdimiang kung mararating ni Fino ang ilalim ng lupa ay matatagpuan niya ang mga pagsisisi ng Demon Lord na nanatili sa Demon World at makukumpleto ang awakening nito. Tinanong ni Eri kung isa siyang demonyo dahil sa kaalaman tungkol sa Demon World kaya ibinulgar ni Ramdimiang tama siya roon. Nagtanong siya kung nais rin itong harapin siya pero tumanggi si Eri at nagpa siyang manahimik na lang sa natitirang biyahe nila. Habang papalapit sa bulkan, nakita nila si Fino ngunit di sila makalapit dahil kinokontrol nito ang mga debris mula sa bulkan para atakihin sila. Nagawa ng halimaw ng matandang takpan ang sasakyan ng protective shield ngunit hindi ito sapat upang makayanan ang mga debris. Niliko ng matanda ang sasakyan upang lumutang sa ibabaw ng lawat habang binabagtas ang mga debris ay nahulog si Roll sa mga plat ni Eri. Sinabi ni Ering wag tong gamitin bilang mga unan ngunit pinunto ng uslak na kahit maliit ang mga ito ay di sila parang kamanggawa sa bato. Doon ay hinawakan siya ni Eri sa kwelyo at sinabing humingi ng tawad bago tamaan ang sinasakyan nila at mahulog sa gubat. Samantala, nagsimula ng umulan ng mga debris sa lungsod at pinayuhan ang mga mamamayang manatili sa tahanan para sa kaligtasan. Nang imungkahi ni Visor na isara ang tindahan, may isang mabilis na pumasok at humingi ng disaster supplies at nang kumpirmahing mayroon, tinawag niya ang mga tao sa labas at lahat sila'y nagmadali sa loob. Sa gubat, inaasikaso ni Lore ang sasakyan at habang naghihintay ang ibang matapos yon, narinig nila ang tunog ng mga halimaw na papalapit. Tiniyak ni Ramdimian na mga low-level na halimaw lang ang naroon at inilabas ang kanyang espada, ngunit agad naman tong inagaw ni Eri. Sinabi niyang hihiramin muna ito dahil di dapat naglalaro ang mga bata ng matutulis na bagay at ibinigay kay Roll ang sirang ruler bago sila atakihin ng mga vampirang paniki. Samantala, si Raid na patuloy sa laban kay Siora ay sinabing di niya pahihintulutan ang sinumang makialam sa awakening ni Fino. Ngumiti si Siora at sinabi ritong siya ang nagpapanatili sa kanya roon at hindi ang kabaligtaran. Walang oras si Raid para magalit dahil ibinuhos ni Siora ang mainit na tubig sa mukha niya at sinubukan patong ayusin gamit ang plansa. Sa gubat, muling umakyat sa himpapawid sila Roll, ngunit pinayuhan sila ni Lore na kung matatamaan ulit ay hindi na makakatagal ang sasakyan. Sa sumunod na sandali ay inatake sila ng pangkat ng Harpit, kahit na lumaban sila ay nagtagumpay ang mga nilalang na pabagsakin ang sasakyan. Dahil kalahati pa lang sila sa biyahe, minungkahi ni Ramdimiang dumaan sa crater ng bulkan. Nang subukan ni Lore na tumayo, di siya makagalaw dahil nasugatan ang binti kaya binigay niya kay Roll ang espada mula kay Siora at sinabing mauna na sila. Sinubukan ni Roll na tumutol, ngunit tiniyak ng matandang magiging ayos lang sila at binuhat si Lore at naglakad patungo sa gubat. Humingi ng tawad si Lore sa abala, ngunit ang uslak na matanda ay tila puno ng enerhiya dahil ang mga plat nito ay nakadikit sa kanyang likod. Si Roll, Eri, at Ramdimia ay lumaban sa mga Harpy, sa hukbo ng mga kamag-anak ni Brooke at Higante upang makarating sa unang pasukan ng Demon World. Gumamit si Ramdimia ng magic upang buksan ang gate at nang makapasok na si Raul, isinara niya ito kaya kinalampag ni Raul ang gate sa kabilang panig at hiniling sa mga babaeng sumama ngunit tumanggi sila. Pinunto ni Ramdimiang walang maiiwan upang harapin ang mga halimaw at papasok ang mga ito sa gate kaya lalong hihirap ang mga bagay. Sinabi ni Ering magtiwala sa kanila at binanggit na gawin ang lahat upang iligtas si Fino at ibalik ito. Matapos umalis para hanapin si Fino, tumuon ang mga babae sa mga halimaw at kinontra ang mga ito kahit na sila ay lugi sa bilang. Natagpuan ni Roll si Fino at sinubukang gamitan ng Tokno Jutsu upang kumbinsihin siyang bumalik ngunit inatake siya nito. Maswerteng ang puwersa ng magic ay hindi siya pinadala sa naglalagablab na lava pero naglunsad si Fino ng isa pa kaya kinailangan niyang umiwas para hindi mawalan ng ulo. Nang mapagtanto niyang hindi siya nakikilala ni Fino ay humugot na ito ng espada at sinubukang hiwain siya gamit ang mga nag-aapoy na atake. Dinipensahan ni Roll ang sarili at nagpa siyang ang tanging paraan upang mabalik ito ay hatawin siya sa katinuan kaya nagpadaloy ito ng magic sa espadang gamit. Habang nakikipaglaban, paulit-ulit niyang sinabi ang mga litanyang tinuro sa tindahan hanggang sa nagsimula rin si Finong sambitin yon. Sa sandaling gawin ito, naging asul na ang mata niya at naalala si Roll pero sa kasamaang palad, sa puntong yon ay bumukas ang pangalawang gate. Doon kumislap ang batong nakabaon sa kanyang dibdib at sumigaw si Fino sa sakit habang sinasabi kay Roll na iligtas siya.
Nang mapagtantong ang gate ang dahilan, sinimulan niyang itulak ito paatras upang maibalik si Fino sa normal, pero lumapit si Fino sa kanya't sinimulang sakalin ito dahil nawala na naman ang kanyang kontrol sa isipan. Tumanggi si Roll na sumukot, sinabi sa kanyang lumaban sa bato dahil dapat siyang bumalik. Sinabi niyang ang lahat ng mga kaibigan ay naghihintay at bilang huling opsyon ay hinugot niya ang order slip sa bulsa at pinakita ito sa kanya. Sa sandaling nakita ito, umiyak siya at binitiwan ang leeg, kaya niyakap siya ni Roll habang nakikiusap ritong bumalik sa kanya. Sa puntong yun, nabasag ang bato at pinalaya si Fino sa kontrol nito at muling nagsara ang mga gate. Dahil bumalik na sa sarili, tinakel ni Fino si Roll sa lupa habang niyayakap siya at hindi alintanang wala siyang damit. Sa lungsod, napagtanto ni Raid na nabigo ang plano, kaya nagpa siyang bumalik sa Demon Realm, pero bago umalis, binigyan siya ni Siora ng invoice para sa mga ginamit sa kanilang laban. Matapos makabalik sa lungsod, nagdaos sila ng isang pagdiriwang at pinaalam kay Roll na ang mga kaibigan niya ay naisuko na sa pulisya. Di naglaon, bumalik na sa normal ang lahat at pinakilala ni Siora si Eri bilang pinakabagong kasapi ng grupo. Tinalaga rin niya si Fino para sa pagsasanay nito at ang baliw na demonyo ay tila nagkaroon ng pamasko dahil magiging senpai na rin siya ng iba.